Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Todo Balita. Isang magandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday at ngayon ay March 17, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan ng oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibaong dagat. Ganyan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdezia daw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Diesel papalo sa 114 pesos kada litro. Todo Balita. Walang red alert sa Malacanang, ayon kay Atty. Claire Castro. Todo Balita. 41 congressman ginutom ni Boji D at ng DBM. Todo Balita. Balita sa ibaong dagat, Japan at Australia tinablang panawagan ni Trump sa Strait of Hormuz. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, mag-aral sa siyudad ng Alaminos, nalalahok sa pinakakabangang light parade ng street dance competition, puspusan ng paghahanda. Todo Balita. Governor Ramon Gico III at Israeli Ambassador kinilalang kabayanihan ng nasawing OFW sa Israel. Todo Balita. LGU Mangaldar at BFP patuloy ang pagpapatibay sa fire safety ngayong Fire Prevention Month. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinatatapyasan na isang mambabatas sa Kamara de Representantes ang toll fees sa lahat ng expressway upang mabawasan ang gastos ng mga biyahero sa gitna ng tumataas na presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitna ng silangan. Nitong Lunes, inihain ni Manila Representative Rolando Valerio ang House Resolution 879 upang bawasan ang toll fees na isa sa mga nagpapalaki ng gastos ng mga transport operators, logistic companies at maging mga pribadong motoristang dumadaan sa mga expressway araw-araw. Sinabi ng mambabatas na hindi na kailangan ng bagong batas para bawasan ang toll fees dahil umiiral na ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o Republic Act 10121, lalo na kapag isinailalim ng Pangulo ang bansa sa state economic calamity upang suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Magpupulong ang mga miyembro ng National Unity Party sa break ng session upang pag-usapan kung mananatili pa ba silang bahagi ng majority block ng Kamara de Representantes. Ito ang sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno sa isang press briefing nitong Lunes kung saan inamin din niya na dismayado ang mga miyembro ng kanilang partido kung paano pinatatakbo ni Speaker Faustino Boji D. III ang Kamara. Itong recess magmi-meeting. Pag-uusapan nila
kung ang kanilang leader ay kailangan pang mamuno. Buti hindi yata nakakausap yung mga miyembro, ba't hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin yung mga problema na inabot namin lahat. Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressman ngayon sabi ni Puno. Ang NUP ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kongreso sa 41 miyembro. Anya hindi umano umaksyon si D sa hindi paglabas ng Department of Budget and Management sa Infrastructure at Social Protection Funds ng kanilang mga distrito sa ilalim ng national budget bagkus ay itinuring itong for later release. Lahat ng public works projects pala ngayon ay for later release or FLR. So walang pondo para sa mga regions at districts na nang para i-bid out yung mga projects. We were told that the project should be bid out first, and if there is a winning bid, then that is the time for the DBM to issue a SARO, Special Allotment Release Order, to the corresponding district and the Regional Director of the Department of Public Works and Highways. Walang nakataas na alerto sa Malacanang Palace. Ito ay inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos kumalat sa social media na naka-full alert umano ang paligid ng Malacanang at may mga larawan na nakaharang na barbed wire sa mga entry gates sa Malacanang. Ayon kay Castro, ang pagigpit ay bahagi ng security exercise upang masubok ang kahandaan ng operational units ng personnel ng Presidential Security Command. Bukas aniya ang 3 entry at exit gates ng Malacanang at nakakapasok ang mga pribadong sasakyan sa Malacanang Complex. Ang umano'y full alert sa palasyo ay inilabas ng 2 retiradong journalist na sinakyan ng mga vloggers na kakampi ng mga Duterte na tila pinapalitaw na mayroong mga pangyayari o nangyayari sa Malacanang. Lalo pang mapapaaray ang mga motorista at tsuper dahil sa higanting dagdag presyo sa petrolyo ngayong Martes, March 17. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng pumalo sa 114 kada litro ang presyo ng diesel sa Metro Manila at iba pang urban area sa gitna ng nagpapatuloy na global oil crisis. Asahan niya na mas mataas pa sa magiging presyo sa mga probinsya dahil sa dagdag na gastos sa pagbiyahe o logistics. Ani Garin, ang presyo ng diesel ay maaaring umabot ng hanggang 114.90 kada litro, habang ang gasolina naman ay 91.60 kada litro. Base sa patutupad na kumpanya ng langis, ang gasolina ay dadagdagan ng 12.90 hanggang 16.60 kada litro. Sa diesel ay 20.40 hanggang 23.90 kada litro at sa kerosene ay 6.90 hanggang 8.90 kada litro. Magiging staggered o utay-utay ang price increase. Kinalampag ni Senador Raffy Tulfo ang Department of Education sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng bullying sa bansa, kung saan ang ilan ay umahantong pa sa pagpakamatay sa kabila ng umiiral na Anti-Bullying Act of 2013. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education nitong Lunes, March 16, binanggit ni Tulfo ang kaso ng isang estudyanteng may kapansanan na napabalita na pakamatay matapos tumalon mula sa ika-4 na palapag ng Quezon City Memorial High School. Ikinadismaya rin ni Tulfo na nananatiling bullying capital of the world ang Pilipinas, kung saan tinatayang isa sa bawat 3 estudyanteng Pilipino ang nakakaranas ng bullying kada araw. Mula sa 1,158 na naitalang kaso noong 2013 na may pasang batas, umabot ito sa mahigit 20,000 kaso noong 2018. Imbis na makatulong ang batas, lalo pang tumaas sa mga insidente ng pambubuli. We are utterly failing. Anong ginagawa ng DepEd sa nagkukulang ang mga batas? Tatlo sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa trabaho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon sa survey ng Pulse Asia. Sa survey na sinagawa nitong Pebrero 27 hanggang March 2, 36% na 1,200 respondent na nagsabing aprobado nila ang ginagawa ng Pangulo, habang 45 naman ang disapprove.
across geographic and socioeconomic subgroupings. The only majority approval score of the president is recorded in the rest of Luzon, 54%. In contrast, disapproval for the latter's work prevails in the Visayas, 61%, Mindanao, 73%, and Class E, 60% ayon sa Pulse Asia. Samantala, 55% naman ng mga respondent ang aprobado sa trabaho ni Vice President Sara Duterte habang 27% naman ang disapprove. Inaprubahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeepney at bus. Ayon sa LTFRB, aanonsyo ng ahensya ang halaga ng dagdag pasahe ngayong araw Martes, March 17. Hindi naman hinintay ng isang provincial bus ang anonsyo ng LTFRB dahil nagtaas na sila ng pamasahe nitong linggo pa lamang. Nabigla mga pasahero sa pampasaherong bus mula Bulacan patungo Maynila dahil mula sa 85 na pamasahe ay 99 na ang singil sa kanila mula sa Bulacan o Bulacan hanggang Divisoria. Ayon sa pasaherong si Mirna Balisi, sinabi sa kanila ng konduktor ng bus na inutusan lamang sila magtaas ng singil sa pasahe dahil napakataas anya ng presyo ng gasolina. Sinabihan ni Vice President Sara Duterte ang House Committee on Justice na hintayin ang kanyang sagot sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Hapit naman ang Monday, no? Huwag huwaton na to kung mag-file ko o dili. Malapit na Monday, tignan lang natin kung magpa-file ako o hindi. Antayin na lang sila, mga taga-House of Representatives, git ni Duterte sa isang interview sa Davao City kay Duterte noong Sabado. Ayon naman kay Bicol Party List o Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isang miyembro ng House Committee on Justice, bibilis umano ang pag-usad na impeachment proceedings sa Kamara de Representantes kung hindi magpapadala ng kanyang sagot si Duterte sa dalawang nalalabing impeachment complaint laban sa kanya. Ani Ridon, si Duterte binigyan ng hanggang Lunes, March 16 para magsumiti ng kanyang sagot sa mga aligasyon. Noong March 15, ipinadala sa kanyang tanggapan ang formal na notice ng committee. Inaantay po ng House Committee on Justice yung answer ng Pangulong Pangulo, so I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice, sabi ni Ridon sa isang media forum sa Quezon City noong Sabado. Kung magsusumiti si Duterte na sagot, bibigyan ng mga complainant ng 3 araw para maghain ng reply or dagdag na 3 araw kay Duterte para magsumiti ng rejoinder. So antayin po namin yon at the end of office hours na Lunes and then you will have to decide kung ano po next step, sabi ni Ridon. Ang mga isusumiting dokumente at ebidensya ang kay Ridon ang pagbabatayan ng mga miyembro ng committee kung may sapat na grounds para magsagawa ng hearing. Dumako tayo sa ating mga balita sa ibang dagat. Tinabla ng Japan at Australia ang panawagan ni US President Donald Trump na magpadala sila ng warship sa Strait of Hormuz para harangin ang banta ng Iran na isa rito. Sa magkahiwalay na pahayag, iginiit ng dalawang bansa na hindi sila makikisangkot sa lumalalang tensyon sa lugar na may kaugnayan sa alitan ng Iran laban sa US at Israel. Sinabi ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na pinag-aaralan pa nila ang mga dapat na gawin alinsunod sa kanilang batas, pero hindi kasali rito ang pagpapadala ng escort ship. Tumanggi rin ang Australia sa nais ni Trump dahil posibleng lalo lang lumala ang tensyon dito. Noong March 14, nanawagan si Trump sa mga kalyadong bansa ng US na magpadala ng warship upang bantayan ang nasabing ruta ng langis. Dumako naman tayo sa ating balitang lokal.
Naiuwi na sa Pilipinas o naiuwi na sa kanyang pamilya sa Basista, Pangasinan ang labi ng Pangasinense overseas Filipino worker na si Mary Ann De Vera na nasawi sa isang missile attack sa Israel. Kinilala at nabigay pugay mga opisyal ng pamahalaan na pinangunahan ni na Governor Ramon Gico III at Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kurz at ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Welfare Administration o OWA. Personal na iniabot ng mga opisyal ng DMW at OWA ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan kay Bernie Lavarias, ang asawa ni De Vera, bilang agarang suporta sa naunilang pamilya. Makakatanggap din ang pamilya ng tulong pagpapalibing at iba pang benepisyo na kalaan para sa aktibong miyembro ng OWA. Nauna na nagbigay ng paunang tulong ang pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa pamilya, kabilang na ang free medical services sa mga naunilang kapamilya. Samantala, patuloy ding nakikipag-ugnayan ang pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng peso sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan upang mabantayan ang kalagayan ng mga manggagawang Pangasinense sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa ngayon, 33 OFWs mula sa Pangasinan na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa Middle East ang na-repatriate na at ligtas na nakabalik sa lalawigan. Puspusan ang paghanda ng mga mag-aaral sa siyudad ng Alaminos na lalahok sa pinakaabangan light parade and street dance competition. Handa na magpamalas ng talento ang tribo Alon Lakas mula sa Pangasinan State University Alaminos City Campus. Gayun din ang tribo Hiraya mula sa Kolehiyo San Juan de Alaminos. Tribo Takipsilim mula sa Western Horizon Skills Training Assessment Center Incorporated at ang tribo Paraw mula sa Alaminos City National High School. Matutunghayan ang makulay at makapigil hiningang performances sa Light Parade and Street Dance Competition bilang bahagi pa rin ng 100 Islands Festival 2026 na gaganapin sa March 20, 2026 alas 6 ng gabi sa Central Business District ng siyudad. Sa siyudad pa rin ng Alaminos, bilang pagkilala sa lakas, kakayahan, talento at mahalagang ambag ng mga persons with disability sa lungsod ng Alaminos, masaya pinagdiwang ng pamalang lungsod ang Persons with Disability Day bilang bahagi ng makulay na selebrasyon ng 100 Islands Festival. Pinangunahan ng City Social Welfare Development Office ang nasabing programa na naglalayong ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa, paggalang at pagpapahalaga sa kakayahan ng bawat isa anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, higit pang pinagtitibay ang suporta at pagkilala sa mahalagang papel ng mga PWD sa pag-unsad at sa pag-usad ng lungsod. Patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang kaligtasan ng bawat Mangaldeñan ngayong Fire Prevention Month alinsunod sa bisa ng Proclamation No. 115A 1966 ngayong buwan ng Marso. Sa pangunguna ni Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Jonathan De Vera, patuloy na nagsisilbing bayani ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection Mangaldan upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan laban sa panganib ng sunog. Kakibat nito na nanawagan ng lokal na pamahalaan at BFP Mangaldan na sabay-sabay magtulungan upang maiwasan ang sunog sa mga tahanan. Sa bayan ng Bayambang bilang bahagi ng pagdiriwang ng Piste Valley 2026, inaanyayahan na lahat ng nais magbenta na makibahagi sa gaganaping Street Party Food Bazaar sa April 1, 2026. One night selling only. Ang location nito ay sa harapan ng Municipal Hall Bayambang at katabi ng Municipal Plaza. Available umano ang mga for rent na mga pwesto para sa mga nais magbenta ng pagkain, inumin at iba pang produkto na inaasahang selebrasyon ng bayan. Pinapayagan din ang pagbebenta ng alcoholic beverages.
Sa ating balitang sports, tinuhog ni Steve Leacher Ed na magtubo ang dalawang karibal na Kenyan upang angkinin nito ang corona para sa Pilipinas sa tampok na 16 kilometers kategorya sa kababaihan ng 2026 Santi Barley Trilogy Run Asia Manila Leg, linggo na umaga sa Mall of Asia Grounds. Itinala mula Iloilo na si Magtubo ang mabilis na 58.04 minuto upang pangunahan ang mahigit na 5,000 na tumakbo na kabilang ang mga dumayo na mga Kenyan na si Pamela Bondodits na pumangalawa sa oras na 58.56 minuto at Jacqueline Musyawa Nivizo na may 1 hour and 1 minute and 15 seconds tiyempo. Naghari naman sa kalalakihan ang Kenya na si Gilbert Muge sa oras na 50.09 minuto, kasunod si Edward Flores na may 50.50 minuto at Ricky Organiza. Napasalamat naman si Santi Barley ang Chief Executive Officer Joey Marcelo sa lahat na lumuhok sa 3-1 karera na hindi naman hangad makapagbigay ng malusog. Na hindi lamang hangad makapagbigay ng malusog ng pangatawan, kundi may taguyod ang patuloy na aktibidad para sa mga mamamayan. Sumanyo kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Inyo pong tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Katabay po natin sa technical side si Randy Castelo. Ang oras po natin ganap ng alas 5:25. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Dahil sa patuloy na pagtutok ng LGU Pangasinan ng mga Pangasinense
Nagbunga ito ng positibong resulta kung saan nakuha ng Pangasinan ang may pinakabababang childhood stunting prevalence o ang pinakabababa sa pagkakantala ng paglaki ng mga bata sa buong bansa. Base sa pinakahuling report na Operation Timbang Plus noong March 25, 2026. Nauna rito, sinusulong at pinakaprioridad ng Pangasinan o ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III ang kalusugan ng mga Pangasinense. Base sa tala, may 1.95% stunting prevalence ang Pangasinan na siyang pinakamababa sa buong bansa. Ikalawa ang Capiz na may 2.01%. Sunod ang Agusan del Norte 2.66%, Sarangani 2.75% at Misamis Oriental 2.86%. Kasama rin sa 10 lalawigan na may mababang porsyento na stunting growth ng mga bata ang Ilocos Sur, South Cotabato, Laguna, Cotabato at La Union. Dahil dito, ramdam daw ang epekto ng mga health and nutrition intervention programs ng pamahalaan ng Pangasinan para sa mga kabataang Pangasinense. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC. Oras natin, ganap na alas 5:29. Welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po siyempre inyong makakasama, ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang bilis na araw, March 6, 17. Bilis na araw talaga. March 17 na at although itong ganitong petsa ay summer season na sana, malamig pa rin. Malamig pa rin. Sarap Kaya pa rin. i-enjoy natin itong lamig ng panahon. Although mas maginaw nung isang gabi kumpara kagabi. Oo, pero maginaw pa rin. Mm-mm. Maginaw pa rin. At although pero siyempre ang Marso, bagamat papalit-palit pa rin ang klima, ngayon pong Marso patuloy pa rin ang pagpapatibay sa fire safety, fire prevention month. So mga paalala sa ating lahat kung paano makaiwas sa sunog. Ayan, magbigay tayo ng konting tips. Tanggalin sa saksakan ng mga gamit na hindi ginagamit at iwasan ang octopus connection at regular na inspeksyon din ng mga kable ng kuryente. Yung mga style ng iba na kapag ka nakasaksak na ganyan, tapos iwanan na lang nila. Akala nila okay lang. Yun, palawagan palagi po yun at tanggalin yun. Bukod sa danger ng sunog, sabi nga ng ating mga kaibigan sa electric distribution utilities, ano pa rin yun, nagko-consume pa rin kahit papaano. Bumabalik daw yung tawag dito. Kahit yung sa yung sa charger, yung ma-charging kapag ka nag-charge sila, tatanggalin lang nila yung cellphone, iwanan na nilang nakasaksak yung yung kanilang charger. So iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at ilayo ang mga madaling magliyab na bagay na pinagmumulan ng init. Huwag iwanan nakabukas ang kalan habang nagluluto at siguraduhin nakasara ng maayos ang LPG tank bago gamitin. At kung sakaling magkaroon ng sunog, agad na lumikas at tumawag sa 911 para sa agarang pagresponde. Naalala natin yung sunog sa isang samyup dito sa yung sa Dagupan. sumabog yung butane. Oo, siguro naka-on. Yung siguro yung butane. Yung isang nabasa kong post, parang malakas yung niya. Pagkaka-switch niya. So, pero ang tindi ng sabog, tapos ang sabi ng Bureau of Fire, actually... Pero naka-switch siya, pero na sumabog yun nung sila ng kandila. Pwede. Kasi parang sa gasol. Kapag may leak yan, sumisingaw, delikado yon kasi yung fume niya, andyan lang na pag nagsindi ka ng ng lighter o kandila, biglang liliyab yun. Kinakantahan siya ng happy birthday nun, di ba? So, yun na yung time na posible na na mag-blow na siya ng candle. Pero pinaka-grabing natamaan yung malapit doon sa dulo, kabilang dulo. Mm-mm. So, yung sabi nga po ng Bureau of Fire, ang butane ay pang-outdoor yan. Pang-outdoor na gamit ang butane, hindi indoor, kaya lang. At saka, ang sabi sa mga samgyup, bawal ang butane dapat. Mm-hmm. Bawal siyang gamitin. Sa laki ng laki ng damage no. At sa ngayon, syempre sarado yung yung business establishment. Pero ang balita naman ay sasagutin ng may-ari yung lahat ng gastusin sa mga sa mga injured
Yung mga ano, pero laking gastos na. Laking gastos nun. Masakit sa pamilya, masakit sa biktima, masakit din sa ano, Oo. sa may-ari ng establishments dahil wala namang yung mga ganun, wala namang may palaging safety naman ang iniisip ng So isang posible negosyante. nakapagsimula yung business na hindi dumaan sa fire. Anong tawag nito? Bureau of Fire. Bureau of Fire. Hindi sila na-inspect ng Bureau of Fire kasi kapag ganyan, lalo na kapag may involved apoy, gagamit ka ng pagsindi. Ayan, kailangan pa rin ang inspection ng Bureau of Fire. So malamang sa hindi yun na-inspect. Kaya nga sabi ko nga ay delikado pala to, pero yun nga sabi nga kasi butane ang ginamit. So yung iba naman kasi is tawag ito? Gasol yung kanilang ginagamit. Pero O kaya di kuryente. speaking of gasol, tataas daw ng malaki. Tataas ng malaki siyempre kasama rin yun Kasi sa pagtaas. ang sa kasi LPG per kilo ang doon computation. So malalaman natin later kung magkano per kilo ang taas sa mga LPG. Pero ngayong araw ilalabas Ang sabi kasi parang yung balita namin sa supplier na tataas daw ng mga 3 pesos per kilo. So kung 10 kilos 30. Pero usually 12 kilos yung yung malaking tangke. Ngayong araw yung anunsyo nga ng LTFRB, ngayong araw nila ilalabas kung magkano yung taas pasahe naman sa mga jeepneys at saka mga bus. Pero okay lang na magtaas sila at least yung mga yon, alam mo ng Kailangan talaga. Kailangan at saka yung ibig sabihin fix yung kanilang sinisingil. Alam mo na kung magkano ibabayad mo. Yan, pero yung mga tricycle, meron silang sariling batas. Ayan. Ang tricycle, ang po yan, ang nag-approve ng pasahe po sa tricycle, fare matrix ay sangguniang bayan, sangguniang panlungsod. So, LGU. Lokal na pamahalaan. Mm-hmm. Although, yun nga, hindi pa halos hindi kasi hanggang March 31 pa yung deadline para sa pagbabayad ng prangkisa ng mga tricycle drivers. So marami pa yung hindi pa nakakapag-renew. Kasi kapag nakapag-renew na, meron na silang mga sticker at saka fare matrix. Pero nakikita natin, parang wala pa tayo nakikitang bago na nai-distribute. Yung nga napunta nga ako doon sa office nga ng Poso, mataas pa yung tawag nito, pile ng mga stickers at saka ng kanilang mga fare matrix. At yun nga, hanggang March 31 daw. Tayo mga Pinoy, sanay tayo sa Beating the deadline. Pagbit ng deadline. So, hawak-hawak nilang bit. Parang Hawak nilang bit. extra challenge. parang ginaganahan silang Basta kapag na yan, kapag siguro mag-start yan, baka next week, ayan, next week papaspasan na nila. Lalong-lalo na hanggang 30-31. Yung BIR. So, yun. Pero, yun nga, ang sabi nga ni Poso Chief, ang problema nila, i-release pa lang, ito biglang nangyari. Kasi nung nagtaas sila ng pamasahe, wala pa yung problema nga sa problema sa crisis sa Middle East. So, malamang sa hindi, maski na may distribute yung fare matrix na yun, hindi pa rin yun masusunod dahil nga sa taas ng gasolina. Oo, pero at least merong basihan dahil ito namang presyo ng gasolina at yung kaguluhan sa Middle East, although tumatagal, pero merong naman yun, merong end. Yeah, may hangganan. At yun nga, sabi nga, ang diesel nga daw malamang, baka umabot ito ng 114 pesos kada litro. Antindi, ito na yung ito na yung pinakamataas na taas kung sakali. Kasi tumaas na rin noon na subukan na rin natin yung pagtaas noon na halos wala nang gustong bumili ng sasakyan. Oo. Every time na merong gera sa Middle East, yan po yung effect. Even nung tatandaan ko panahon pa ni Marcos, yung mga nakaraang presidente, may mga pagkakataon. Parang yun, di ba, yung may namatay na taga Binmalay. Gulf War na naman po yun, o gera sa Middle East. Pag may gera doon, expect pagtaas ng presyo ng petroleum products. Imagine mo yung aabot ka ng, kung diesel ang gamit mo, 114,
ang inaasahang pagtaas nito. Samantalang ang gas naman ay mga 90 pesos or 90 o basta 90 pesos yung nabasa natin kanina na pagtaas. Pero ano pa rin, staggered pa rin yon. Hindi pa rin nila biglang itataas yon. Although tumaas na nga. Kahapon mahaba na naman yung pila. Sinambo damot. Oo, mahaba na naman yung pila. Pero mga nakita nga ako, na talagang kahit gabi. Swerte nila kasi may gasolina pa. Dati kapag ganun, mampakin kayo, pakikay gulong, linis yun. Wala, busy sila. Oo, hindi nila maharap. At saka nakapila na ako doon, agda na arap. Hindi dagom na gulong. Next time. Sa dami ng mga nakapila na nagpapagasolina. Sa bayan po ng Basista, mga kaibigan, na iuwi na nga yung labi ni Mary Ann de Vera, yung OFW na nasawi sa Tel Aviv sa Israel noong February 28. So Sunday early evening na iuwi na yung kanyang labi sa kanilang tahanan. Tapos kahapon naman dumating ang Israel Ambassador to the Philippines, si Her Excellency Dana Kurz, at ilang opisyal naman ng OWA. At pumunta sila dun sa tahanan ng pamilya ni Mary Ann at andun yung asawa nito. Although nagkita na sila ni Ambassador dun sa Israel. Metro Manila. Tsaka sa Israel. Ambassador to the Philippines. Okay. Andito siya. So, nagkita na sila sa Manila nung dumating yung labi doon sa airport. At ito, yung pagdating naman sa tahanan, pumunta siya ulit. Pero bago siya tumuloy doon sa tahanan ng pamilya ni Mary Ann, ay dumaan muna siya sa munisipyo. So siya naman ay sinalubong ni Mayor Jolly Resuello at umakyat pa sila sa taas. So nagkaroon din sila ng pag-uusap ng ilang minuto, and then dumiretso sila sa tahanan ng Nina Mary Ann at andun din sina Governor Ramon Gico III at iba pang mga personalities. So makikita nyo, ang sabi, bawal ang privacy, etc. Pero yung mga pictures naman na to na lumalabas ay galing sa mga kasama ni Governor, plus syempre mula sa OWA, sa Embassy of Israel. Pero yung sa media, at patuloy namang nire-respeto yon ng mga media practitioners na hanggang labas lang sila. Oh, actually yun, nung naglabas sila ng statement na igalang yung kanilang pagdadalamhati ng privately. Naintindihan natin yun kasi yung i-interviewin ka na na nagdadalamhati ka tapos nandyan. Ano pong nararamdaman? Oo, wala sa labirber ng media. Hindi maganda yun. Kaya mga vloggers. Oo, hindi magandang pakiramdam kasi nagdadalamhati ka nga tapos nandyan maraming nakatingin sa iyo. So yun, naintindihan natin yung nararamdaman ng mga magulang ng biktima. Actually, kahit nga magtanong, parang nakaka-asiwa din Tsaka yung tatanungin mo, kumusta po kayo? Ano pong pakiramdam niyo? Anong nararamdaman niyo? Alam mo naman kung anong nararamdaman niya. Oo. Kaya kumusta po siya nung buhay pa? Pero pwede magtanong nun, palipasin muna. Oo. Pero ang nakita po natin na nirespeto at nirerespeto ng mga media practitioners yung kahilingan ng pamilya. Pero nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon kahapon na ma-interview si Ambassador Dana Kurz nung andun sila sa Siyempre, alam mo na. Tsaka si Governor na interview rin nila. Doon sa munisipyo, doon nila na interview si Ambassador. Ayan, meron yung mga, siyempre ito yung mga katrabaho namin na nasa mga government information agencies. Sa ngayon daw, mga 33 OFWs na mula sa Pangasinan nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa Middle East ang na-repatriate na at ligtas na nakabalik sa lalawigan. Kaya lang may mga balita na, di ba, welcome sila na OWA. Welcome, yung parang na-repatriate. Pero yung pinakauna yun. Ano kayo na-repatriate yan? Hindi nyo kami ni-repatriate. Kami umuwi. Kami nagbayad ng ticket namin. Kasi sila yung mga stranded na mga turista o kaya may biyahe doon. Kaya nung makikita nung pagdating nila sa airport, may welcome party headed by the head ng Department of Migrant Workers, Hans Kakdak, at meron pa silang tarpaulin. Dire-diretso lang yung
hindi kami hindi nyo kami pinauwi, no? Kami nagbayad ng pamasahe namin. Pero speaking of yung na-stranded na yan, kahapon sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan, nagsalita si ABC President Raul Sabangan tungkol dun sa issue. Although hindi ko alam ang issue, doon ko lang nalaman doon ko din rin lang nalaman kahapon. na may lumalabas na di umano pinabayaan niya yung kanyang mga kapwa barangay officials sa isinagawang barangay congress meron silang congress doon. sa, Dami nila sa Palawan yun Oo, 1,300 plus yung participants from Pangasinan. kasi pati mga barangay kagawad isinama nila. Pero yon, malinaw na paliwanag nga ni ABC President, kanya-kanya ang booking nila. So sa bayan, sila na yung Oo. nag-book. Hindi ang opisina ng ABC President, hindi opisina ni board member Sabangan ang nag-facilitate ng kanilang booking. So kanya-kanya sila. Ayan. At yun nga, nung pauwi na, natapos na yung event, ang sabi nga, hindi niya alam na yung palang biyahe niya, yun na pala yung pinakahuling biyahe. Ibig sabihin, naiwan yung iba na kanyang mga kasamahan. Kaya nalaman lang daw niya nung bumaba na, siyempre walang signal. At pero nung malaman niya na may naiwan na sa kanyang makasamahan, ginawa naman daw niya lahat ng kanyang magagawa. Nakipag-communicate siya kaagad dun sa mga naiwan. At sabi nga niya, kinamusta niya sila kaagad at ibigay ang GCash para makapagpadala ang kanyang opisina. Siyempre yung mga iba, meron yung ubos na yung pondo, ubos na yung budget. Pag ganyan, yung budget mo hanggang last day lang. Pwedeng, kung meron kang extra, konti lang. Kaya lang, kung ganyan may stranded ka, isang pinakamalaking gastos doon, accommodation. Correct. Kaya, sabi naman, although, 2 bayan lang pala ang affected, Rosales at na isa? It's San Quintin o Santa Maria? Parang San Quintin. Basta sa meron 6th siyang district. Meron siyang sun. Meron siyang sun. Yan. Pero yun nga, ginawa naman lahat. Meron yatang lumabas daw na meron daw yata lumabas yata na article na pinabayaan niya at inuwanan yung kanyang kasamahan. Which is unfair naman. Kaya nagsalita ako dito. Naiwan sila kasi nauna yung flight. Oo, at saka hindi nga niya alam, biglang nagkaroon ng na-stop yung flight kasi nga daw dahil sa hindi magandang weather. Yan, hindi meron biglang announcement na hindi maganda yung panahon. Parang may bagyo or may sama ng panahon. Pagka ganyan naman kasi lalo na kung 3 days, hindi naman ma-anticipate. So tama rin lang yun na kapag alam nilang merong hindi magandang lagay ng panahon ay para sa kaligtasan din ng mga pasahero. Pero nakauwi na yata yung mga naiwan na mga barangay officials. All is well, kumbaga. All is well. That ends well. Pero yung privilege speech kahapon ni board member, gusto lang niyang paliwanag at maliwanagan ang kasi syempre gusto lang niya magbigay linaw. Magbigay linaw, lalo na yung session nila ay na live sa Facebook. Naalala ko lang alam niyo yung biyahe natin noon sa Boracay sa National Convention ng Kiwanis. Tamang-tama yung a day before ng flight natin pa uwi. Ang sama na ng panahon. Buti na lang nahabol natin, nakalabas tayo ng Boracay papunta sa Katiklan sa airport at nakalipad. Pinakamahirap yun na may stranded ka tapos limited yung budget mo. Oo, lalo na sa Boracay, bago ka makarating sa Boracay, tatawid ka pa ng kasi isla yung Boracay. Ano ba yung sinakyan natin? Roro ba yun? Parang ferry boat. Tapos by land, papunta sa airport, medyo mahaba rin yun. Pero yun po, all is well. Sabi nga ni board member Sabangan, never naman niyang pinabayaan yung kanyang mga kasamahan. And alam naman natin pag may mga ganyan, ang isang presidente, lalo na ng isang napakalaking organisasyon, hindi niya pababayaan yung members niya. Palaging andyan nakaantabay. So, yun nga, nagsalita nga siya para malaman na rin at masabi niya yung kanyang damdamin, official na damdamin at official na pahayag. Pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin, ganap na po na 5:47. Babalik tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Walang asapaw, ginawa ay umapaw. Yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang asapaw, walang asapaw. Hey! Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw, oh, wow. Ika'y mapapaw, sa paw, mapapawaw, sa paw, dahil walang aw, sa paw. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Okay, mga kaibigan, ang oras po natin ganap na pula 5:51. Meron pa tayo 9 minutes. Bago sumapit ang alas 9 ng... Alas 6 lang. Kasi 9 minutes, so nga. Bago sumapit, sabi ko sa'yo wala pa akong tulog. alas 6 ng umaga. Meron public advisory po ang Mangaldan Water District in reference to the Memorandum Circular number 114 issued by Office of the President directing all government agencies to adopt energy conservation measures. The Mangaldan Water District will implement an adjusted office schedule to help reduce electricity consumption. So effective kahapon, ang Mangaldan Water District ay magsasara tuwing Sabado until further notice bilang bahagi ng energy conservation efforts. So regular operations magpapatuloy mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 with no noon break. So to ensure continuous service
to their valued concessionaires. So, for payment daw ng water bills during weekends, concessionaires are encouraged to utilize yung kanilang Easy Pay partner channels katulad ng GCash, Maya o iba pang mga otorisadong Easy Pay payment partners. So, itong alternative payment options will allow concessionaires para to conveniently settle their water bills and avoid arrears and possible disconnection of service without the need to visit the office. Ayun. Ayan, malaking tulong po yan yung mga EasyPay. Ganun din ang sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Di na nila kailangang pumunta sa sa district office para magbayad. Kung meron silang yung digital, pwede na yon. Samantala, ito power advisory naman mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Pero itong schedule na to ay sa NGCP. Ikinakascade ng Senpelco. I-heads up lang po natin kayo. Ito ay mangyayari sa araw ng Sabado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang affected ay buong bayan ng Mangaldan. Ayan, NGCP schedule po ito at ipinapaalam ng Senpelco. Ulitin ko lang, Sabado, March 21, brown out sa buong Mangaldan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, i-schedule nyo na yung mga gagawin nyo sa labas. Pero meron naman yung mga areas na may mga puno sa paligid nila, medyo mahangin, presko. Ayan, speaking of mga 4-day work week, ayan, itong linggong ito ba yung inanunsyo na ng Alaminos, yung start din ng kanilang o sa next week, yung start din ng kanilang 4-day work 4-day work na bilang bahagi din ng energy conservation. Pero ang pamahalang palalawigan, ang sagot ni Vice Governor kahapon, parang sa mga hospital hindi pwede siyempre yung mga ganong setup. Oo. Pero hindi pwedeng tainanan mi kini ang kini masasakit. Pawilan mi kayo nabuwas. Kasi 4-day work week lang kami. Kaya sa to umpaway kini magano tani magtitipid kami. Ano mo na? Kila na buwas ka. Check out muna kayo, balik kayo ha. Parang salamat po, balik po kayo. Yan yung mga joke lang yon, pero ito po yung mga opisina na talagang kailangan 24 hours kahit yung mga frontliners na nasa umbrella ng DRRM. Ilang mga opisina po yan. Kailangan 24/7 silang on call. Mm-hmm. Pero yung mga LGU po na nakapag-prepare na para sa kanilang mga festival, yung preparation kasi ng festival hindi 1 month lang yan. Oo, matagal yan. So bago pa nagka Middle East crisis, preparado na itong mga nakahanda na yung mga LGUs sa kanilang mga festival. Kaya kahit na merong nararanasang krisis sa Middle East, the show must go on. Mm-hmm. So sa Alaminos yung kanilang ngayong bukas pala yung 18 yung pagbubukas naman ng Agri Trade Fair. Tapos Military Civic Parade sa 19 at 20 naman yung pinakakaabangan na light parade and street dance competition. So parang apat lang ang magkukumpit. Ang Tribo Alon Lakas mula sa Pangasinan State University Alaminos City Campus, Tribo Hiraya mula sa Colegio San Jose de Alaminos, Tribo Takipsilim mula sa Western Horizon Skills Training Assessment Center Incorporated at ang Tribo Parao mula sa Alaminos City National High School. Ito po yung mga sila rin yung mga nananalo. Taon-taon nananalo sila na nagkapalit-palit lang yung standing nila. Tapos na-imagine mo na yung kanilang tawag doon, yung queen. Pag mga ganun, yun na na-imagine nyo. So matutunghayan, makulay at makapigil hiningang performances sa light parade and street dance competition bilang bahagi pa rin po ito ng 100 Islands Festival na gaganapin nga sa March 22 alas 6 sa Central Business District ng siyudad. Ayan, at syempre pag ganyan, yan yung mga inaantay talaga, inaantabayanan. Lalo na doon sa area na
malapit sa venue, hanggang sa venue. Mm-mm. Pero yun nga, tama yung paghahanda po nila. Meron yung katatapos pa lang, nag-iisip na kung anong gagawin sa susunod. Oo, ganun talaga. Mahirap yung ang tawag sa slow foot. Parang yung naalala ko lang yung susunod na president ng national president ng Inner Wheel Clubs of the Philippines Incorporated. Parang 2 days kasi yun nakalinya na sila eh. Bago pa man yung susunod na yan, mga 2 years ahead. Ganun, hindi 1 year 2 years ahead. Oo. Nakapag-reserve na sila, alam na nila kung saan sila kung saan yung kanilang induction at kung ano yung the usual gagamitin nilang mga kit, naka-ready na. May mga kausap na sila. Ganun ang paghahanda. Hindi yung maghahanda ka months before, kwento ka pala, atrasado ka lang. Eto mga kaibigan, ang lalawigan ng Pangasinan ay nakapagtala ng pinakamababang percentage ng itong stunting prevalence. Ito yung pagkabansot ng mga bata. So ito po ay isang malaking tagumpay para sa lalawigan ng Pangasinan matapos itong manguna, number 1, sa may pinakamababang stunting prevalence, 1.95%, batay sa Operation Timbang Plus report as of March 25, 2025, Second Congressional Commission on Education. Ito yung EDCOM 2. Ang tagumpay na ito ay bunga ng patuloy na pinalakas ng mga programang pangkalusugan at nutrisyon sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III, kasama ang Provincial Nutrition Committee members, local government units, health and nutrition workers at mga barangay volunteer workers sa buong probinsya. So ito po ay sama-sama together. Province, LGU, sa baba, barangay. Kung ngayong panahon na ito tayo isinilang at dito tayo sa Pangasinan lumaki, hindi sana tayo bansot. Malakas naman tayong kumain noon. Talagang mataba tayo. Ay, hindi. Ba't ko nasabi yun? Bansot. Matangkad sana tayo. Parang gandang pakinggan, yung unti lang ang yung magiging bansot sa panahon na to. So number 1, pinakamababa Pangasinan. Sumunod ang lalawigan ng Capiz, Agusan del Sur, Sarangani, Misamis Oriental, Ilocos Sur, South Cotabato, Laguna, Cotabato, La Union. So dito sa top 10 lowest stunting prevalence, 3 ang lalawigan mula sa Region 1, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union. Ang po may lalawigan ng president sa top 10. Mula sa Region 1, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union. Wala doon sa top 10. Siguro naman nasa top 20. Mababansot sila. Ilocos Norte. Alright, good morning kay Ate Aurea de Guzman, kay Roberto Nimer, Tristan Wyatt Gulay, ito, mahilig siguro sa gulay ito, si Gracielda Matrosis, good morning, at saka kay Nanay Dading, Rafael Acosta Mangalyag, si Kuya Benji Tan, magandang umaga, and si Nelda Peralta, Sir Nap, Glory Sanchez Maramba, Ernesto Musada, Rafael Acosta Mangalyag Junior, good morning. At saka, syempre, si Cora Aquino at Kuya Mar, dyan at sa saka, Barangay Tabang. Tsaka, Kaaron Grace Matro, ang Nanay Dading. At saka si Mother Lily. Yan, Mother Lily. Mother Lily Fernandez, good morning. At saka, mamayang gabi, kumain po kayo dyan sa I love you, Pares. I love you, Pares. I love you. Sabi pero ko pero pag magkukumari kayo, I love you, Mares. Pero sa lalaki, kunyari, dalawa lang sila na nag-uusap. Lagyan nyo palagi ng S. Kasi sabi nyo, pare, I love you. Kailangan plural palagi yan. Pare, may S. Pares. Plural version palagi yan. Hindi pwedeng, hindi pwedeng singular. Hindi pare, I love you. Kain tayo. Okay, mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Mama Time Tropa, good morning. Tsaka si Dizzy Vingan. At saka si Bentong. Ayan, si Bentong. Wala na po tayo sapat na oras na tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side, si Karandi Castelo. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes
Biyernes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.